Hello ka umami! Cassava cake recipe naman ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Ito yung super creamy, masarap of course at pwedeng pangbenta na cassava cake. So meron tayong grated cassava at nilagyan ko ng kulang-kulang 1 cup ng brown sugar. At maglalagay naman tayo ng isang lata ng evaporada. Ito po ay 380 ml. Yun po palang nilalagay ko o ginagamit kong grated cassava ay hindi ko po pinipiga. Yan po ang madalas na katanungan sa ating mga videos. Maglalagay naman tayo ng binatil na 2 itlog, room temperature at medium size lang. Halu-haluin lang natin sa bawat paglagay ng ating mga ricado to make sure na halong-halo talaga yung ating mga ricado. Susunod, ang 3/4 cup na melted margarine. Nagtira lang ako ng kaunti pampahid natin sa ating mga baking pans mamaya. Halu-haluin lang natin ulit at maglalagay naman tayo ng 1 cup na coconut milk. Yung Tetra Pak na ang ginamit ko, pero pwede kayong gumamit ng freshly piga na coconut milk. Halu-haluin natin ulit at maglalagay tayo ng grated cheese. So ito ay hindi ko na po sinukat dahil ito ay optional lamang. Pwedeng-pwede po tayong hindi maglalagay ng cheese sa ating cassava cake dahil ang recipe na ito ay super creamy na. Medyo nakakaluwag-luwag lang tayo ngayon, kaya trip natin maglagay ng cheese. So, ganyan na po yung consistency niya at ilalagay ko na sa ating napakalaking baking pan para isahan na lang. Kung pangbenta po yung inyong gagamitin, pwede nyong ilagay ito sa 2 hanggang 3 baking pan. Ito kasi ay pang merienda lang po namin at para sa mga darating nating bisita. Inilagay ko na sa ating preheated oven at ibibake po natin ito ng 30 minutes sa 250 degrees Celsius. Habang binibake, maghahanda naman tayo ng ating toppings. Sa isang bowl, naglagay ako ng 250 ml or 1 cup ng coconut milk at nilagyan ko ng 2 tablespoon ng harina. Hinalo-halo ko hanggang sa mag-melt o malusaw yung harina at lalagyan natin ng 2 egg yolk. Kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, paki-comment naman mamaya kung taga saan po kayo para malaman ko kung taga saan ang mga makakapanood ng video na ito. Maraming salamat po. At maglalagay na tayo ng condensed milk. Ito po ay 320 ml. Ilalagay natin sa isang pan at maglalagay ulit ako ng cheese. And again, optional lang po ang paglalagay natin ng cheese. Bubuksan ko ang apoy sa medium lang, mahinang apoy lang at halu-haluin natin ito hanggang sa maging ganito yung kanyang consistency. Medyo malapot na, medyo malabnaw. Ready na rin yung ating binake na cassava. Tatanggalin muna natin ito from the oven at ilalagay na natin yung toppings. Gamit ang kutsara, i-spread lang natin ito sa ibabaw hanggang sa ganito na yung itsura niya. It doesn't matter kung gaano kakapal yung inyong toppings. Ang mahalaga ay tama po yung sukat katulad ng ginawa ko. Ibabalik natin sa oven and bake it for another 10 minutes. So, ganyan na po yung itsura, bumubula-bula na po siya. At kapag brown na yung ibabaw niya, ay pwede na natin itong tanggalin from the oven. Papalamigin lang natin at i-slice and then serve. Mas masarap po ang ating cassava cake the next day, kaya naman, wag natin agad ubusin. Kaya naman sa mga nanay na mahilig mag-bake o gumawa ng mga ganitong kakanin, pwedeng-pwede ito at perfect ngayong darating ng Pasko. Hindi lang panghanda, pwede rin gawing pang negosyo, kaya subukan natin. At ito na lang po yung natitira sa ating cassava cake. Pangalawang araw na po ito and sigurado akong mas lalo itong sumarap. Papakita ko po sa inyo kung gaano siya kakunat at ka-creamy. Ayan. Perfect ito sa ating coffee. Ayan. Naiwan. Kita nyo po yan. Mayroon siyang creamy toppings sa ibabaw. Yan. Bawat kagat, super creamy. Kape. At napakaganda po ng ating weather. Araw-araw at iinit-init. Araw-araw. So, meron po akong panghati. Dahil hahatiin ko ito sa 4 para sa aking mga bulilit. Dahil susunduin ko na po sila. Kakape lang muna ako. Yan. Ganyan po siya, oh.
Diba? Ang ganda. Hindi na natin kailangang lagyan ng toppings na cheese dahil super creamy na po siya. At yung timpla po na ginawa ko, hindi ganun katamis dahil nahirapan po akong kainin sa mga kakanin na super tamis at sa mga dessert. Kaya yung cup natin ng asukal na nilagay kanina ay hindi ko pinuno. Pero kung mahilig po kayo sa matamis, mas gusto niyo ng mas matamis, ay punuin niyo na lang po yung isang cup ng asukal. Ganda ng toppings, no? Parang pang commercial talaga siya. Maganda talaga siyang pang business, itsura pa lang. At ito na. At kwentuhan ko lang po kayo, noon po ay nagtitinda nga ako ng mga Pinoy food, mga kakanin dito sa Thailand. At isa na ang cassava cake sa aking mga pinagkakitaan noon sa ating mga kababayan na nandito sa Thailand. And shout out po sa mga naging suki ko dito, lalo na sa cassava cake. Thank you po sa inyo. At pasensya na sa mga nangungulit kung hindi pa ulit ako nakakapagbenta or tinda. Ang dami na nag-PM. Kailan daw po ulit? Kapag naasikaso ko na po ulit, magtitinda po ulit ako para matikman niyo ulit ang ganitong cassava cake. Malapit na ang Pasko. Uso na naman ang mga racket-racket. Siyempre, number 1 na racket pag Pasko ay pagkain. Subukan nyo po ito. Practicein nyo na ngayon para makuha nyo yung gusto nyong tamis. Pwede nyong bawasan or dagdagan yung tamis niya. Para kayo nang bahalang mag-adjust kung ano yung gusto ng customer nyo, matamis o matabang na cassava cake. At isa pa pong tip, kung gagawin nyo ito as pangnegosyo, ang ginagawa ko po ay dahil mahirap maghanap ng cassava cake dito sa Thailand, kapag po nakakakita ako 10 kilo ganon, binibili ko na at ginagadgad ko na sila, binabalaran ko muna, nililinisan at ginigrate gamit ang food processor para mapabilis. Kung wala naman, syempre pwede kayong gumamit ng manual na gadgaran. At dahil 1 kilogram yung ating recipe, at syempre per order 1 kilogram yung aking ipinapa-order. Ang ginagawa ko po, nilalagay ko sa freezer yung 10 kilo na iyon at naglalabas na lang ako ng per kilo kapag merong order. Ayun, mapapadali yung inyong oras. Hindi na kayo pandalas sa paggagadgad at paghahanap ng cassava. Kung mahirap mang hanapin, i-defrost nyo na lang. At meron din nagtatanong gaano daw kadagal pwedeng i-freezer ang cassava cake. Hindi po ako expert, pero ang pinakamatagal ko na pong naranasan ay 6 months. So yung 6 months na iyon ay okay na okay pa ang cassava cake. Masarap pa rin siya, lasang-lasang cassava. At amoy na amoy grated cassava pa rin. So 6 months po yung alam kong pinakamatagal. Basta yung freezer nyo ay syempre hindi nyo pinapatay or nabubuksan-buksan palagi. Maganda yung pagkakasil ng inyong pagkakatago. Excuse me, ng inyong cassava cake. Grated cassava. Ayan. At ang kagandahan po, dahil maganda yung ating pagkakaluto, na tumatagal po ito ng 2 hanggang 3 araw. Kasi naalala ko nung nagtitinda pa ako, ay pinapaship ko rin po ito. Nilalagay ko sa mga boxes. Syempre nakasil ng maayos. In-order ng ating mga kababayan na nasa malayong lugar dito sa Thailand. At sometimes umaabot sa kanila ng magdadalawang araw na, ganyan, pero okay na okay pa rin at sobrang nasasarapan pa rin sila sa cassava cake. So pwede natin itong i-keep, I think 3 days outside ref. At kapag ganitong kumakain po ako ng sweets at nagkakape ako, yung kape ko halos wala ng asukal para hindi talo yung sarap ng ating kakanin. May sipon at ubo po ako, mga kaumami. Kaming lahat dito sa bahay. Kakahawa-hawa na. Kaya ganito ang boses ko. Medyo nahirapan tayong magsalita ng malakas. So ayan mga kaumami, sana ay natuwa na naman kayo sa bagong recipe na na-share ko sa inyo. Subukan nyo po and let me know kung nagustuhan nyo ba ang cassava ng isang mami bilang ang pinagmamalaki kong cassava na pinagkakakitaan ko noon. Wala pong edyos. Talagang ito yung recipe na ginagamit ko sa aking mga paninda noon. And paki-share po ang video kung nagustuhan nyo para syempre makatulong tayo sa iba pang mga kaumami sa kanilang mga gagawing dessert or pwedeng gawing pangbenta ngayong Pasko. Ayan. Yun lang po. Thank you for watching.